Nasa huling chapter na po tayo, meron po ba kayong gusto ipa-recap, habang naghihintay ng bagong episode? Chapter 81. Sa isang kabundukan. May mabilis na tumatakbo, at sa isip-isip nito na kailangan niyang bilisan, at kailangan niya agad na humingi ng tulong sa simbahan. Kailangan niyang iligtas ang pamilya niya mula sa mga walang hiyang salbaheng yun. Nang laki ang mga mata nito at pinagpapawisan ang dwarf, at naabutan siya ng babae at sinasabi nito na hanggang dito lang pala siya nakarating. Tumatawa at sinasabi ng Demon Sword na dahil ba yan sa isa siyang dwarf, na maiikli ang mga binti. Nabahala naman ang dwarf at sinasabi nito na naabutan niya na siya. Napapikit na lang ito at sa isip-isip nito na mamamatay na siya. Biglang dumating si Damian at sinipa nito ang babae, at sinasabi nito na may isang demon sword. Bigla naman napasigaw dito ang babae sa pagsipa ni Damian. Napalingon naman dito ang dwarf at nagtataka ito, at batid ni Damian na mukhang napunta siya sa tamang lugar. At tinatanong nito kung pwede niya ba siyang gabayan kung nasaan ang weapon master. Nagulat naman dito ang dwarf at nagtataka kung sino ang kinausap niya. Napalingon naman si Damian sa mga dumating. Tinatanong ng dumating na kung saan nagpunta ang senior nila. Bigla siyang tumakbo ng tuwang-tuwa para habulin ang duwende na yon. At tinatanong ng kasama nito na kung kailangan ba talaga nila lumabas ng maramihan, para lang hulihin ang isang tumakas na alipin. Tinatanong ng mahabang buhok na kung ano yan. Sinasabi ng dambuhalang lalaki na hindi niya pa nakikita ang lalaking yan noon. Sinasabi ng isang lalaki na hindi ba yan yung lalaking ipinapadakip sa kanila ni Master? Yan ba si Damian Haxon? Ang isang high class. Sa isip-isip ni Damian na nakilala na siya ng lahat ngayon. Magiging problema ito. Sinasabi ni Damian na hoy, dwarf. Ay hindi pala, sorry, ano pala ang pangalan niya? Sinasabi ng dwarf na siya si Kilo. Sa isip-isip ni Kilo na ang lalaking ito ba ay ang Heavenly Sword. Sinasabi ni Damian na sige, Kilo. Papatayin niya para sa kanya ang bawat isa sa mga hayop na yan ng pandemonium, kaya pwede bang gawan niya siya ng isang nakakakumbinsing maskara? Nagtataka naman ang dwarf sa pinapagawa ni Damian. Hindi naman makapaniwala ang mga pandemonium sa mga naririnig nila. At napatawa ang mga ito. Paatake na ang mahabang buhok, at sinasabi nito na sinasabi niya bang papatayin niya silang lahat? At batid ng isa na balak niya silang harapin ng mag-isa? Baliw ba siya? Sinasabi ng isang lalaki na mga high-class Dark Knight sila. Nakangiting sinasabi ni Damian na mukhang nagkakamali siya sa ilang bagay, kaya hayaan niyang ipaliwanag niya sa kanila. Una sa lahat, hindi siya high class. Master class siya. Pangalawa, hindi siya nagpunta rito ng mag-isa. Kasama niya ang mga kaibigan niya, na may matinding sama ng loob sa grupo nila, na gumagamit ng dark magic. At panghuli, hindi siya si Damian Haxon. Siya si Victor ang firewood cutter. Sa isip-isip ni Damian na hindi maaaring hayaang kumalat ang mga tsismis na muling sumabak sa bingit ng kamatayan ang kanyang anak. Sa ibang lugar. Sa Dwarf Royal Fortress. May sumisigaw, at napatingin ang mga ito sa dumating, at sinasabi nito na may problema sila. Sinasabi ng lalaki na ano yun? Hindi ba't isa yun sa mga miyembro ng grupo na hamuli sa tumakas na dwarf? At tinatanong ng babae na kung bakit siya nag-iisa. Hinahabol nito ang kanyang paghinga, at sinasabi nito na tulungan niya sila. May lalaking sa pilitang pumasok na parang baliw. Sinasabi ng lalaki na ano? Sino ba yan? May tinuro ito at sinasabi nito na ayon. Yun yung lalaking yun. Nilipol niya ng mag-isa ang buong tropa nila. Tinatanong ng lalaki kung sino siya. Sabihin niya ang kanyang pagkakakilanlan. Bigla na lang nagtalim ang titig ng babae, at bigla na lang nito inatake ang mga kasamahan nito. Nagtataka at sinasabi ng lalaki na ikaw. Ano ba talagang ginagawa niya?
Napangiti ang babae, at sinasabi nito na Lord Victor. Iyon na ang huling pangkat ng Weapon Master. Sinasabi ni Damian na maganda ang kanyang ginawa. Sa isip-isip ni Damian na habang abala siya sa pagharap sa mga gumagamit ng Demon Sword, kusa namang nagising ang isang kapangyarihan. Ang ika-4 na authority, na kayang manipulahin ang isipan at mga alaala ng isang target. Ang Authority of Lust. Nagtataka at sinasabi ng dwarf na si Kilo na hindi siya makapaniwalang natalo nila ang mga hayop na yun, mula sa pandemonium sa tulong ng isang dark mage. Sa isip-isip ni Damian na bilang pagsubok, binura niya ang mga alaala ng dwarf tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. At naging matagumpay ang resulta. Sinasabi ni Kiko na matapos sakupin ng Weapon Master ang kuta, silang lahat ay ginawang mga alipin. Maraming salamat sa pagtulong sa kanila. Sinasabi ni Damian na hindi niya na kailangang magpasalamat sa kanya. Nagkataon lang na naroon ang target niya. Sinasabi ni Kilo na pero may isang problema. Tinatanong ni Damian na kung ano yun. Sinasabi ni Kilo na ang kanilang kuta ay itinayo ng ganon, at sa gayon, kapag nakalok ito mula sa loob, walang sino man ang makakapasok. Sinasabi ni Damian na panahon ba talaga ito para magyabang? Paano siya nakalabas noon? Sinasabi ng dwarf na nakatakas siya noong inilabas siya upang magmina ng ore. Tinawag nito ang babae at tinatanong nito kung may iba pa bang tao sa loob ng kuta na makakapagbukas ng tarangkahan. Sinasabi ng babae na sinabi ng Weapon Master na gusto niya mag-isa, kaya pinalabas niya silang lahat. Wala silang alam sa mga nangyayari sa loob. Sinasabi ni Damian na ganoon ba? Kung gayon, wala siyang silbi sa kanya. Humingi naman ng paumanhin ang babae. Umalis na si Damian at tinawag nito si Kilo, at sinasabi nito na tara na. Sinasabi ni Kilo na isantabi muna nila ang gate, magiging maayos ba talaga ang basta nalang pagpasok sa teritoryo ng kalaban ng ganito? Ano ang plano niya? Dahil alam niyang isa siyang napakahusay na dark mage. Pero hindi ba mas mabuting humingi ng tulong sa simbahan at magmasid muna? Kung kahit si Chong Yum o isa sa 5 santo lang ang dumating, sapat na yon. Sinasabi ni Damian na ang daldal niya naman. Gusto niya bang gumamit siya ng dark magic para patangkerin siya? O kaya naman ay hindi na siya muling mamuhay sa ilalim ng lupa? Kung ayaw niya ito, huwag siyang gagalaw. Naintindihan niya ba ito? Natakot naman dito ang dwarf at pinagpapawisan. Sa isip-isip ni Damian na gagamitin niya ang Authority of Envy, upang baguhin ang mana sa Dark Mana, at gamit ang Authority of Wrath upang palakasin ito. Nagre-resulta sa isang spell na sabay na nagdudulot ng pagkaagnas at pagkawasak. Ginamit ni Damian ang 9th tier Dark Magic Annihilation. Nabuksan na nila ang gate at nakapasok na sila. Napatingin dito si Damian at sinasabi nito na ito pala. Sinasabi ng dwarf na si Kilo na ito ang kanilang dakilang tarangkahan. Ang lupain ng mga craftsmen, ang Dwarf Kingdom. Totoo nga, bagaman halos gumuho na ito ngayon. Tinatanong ni Damian na kung ano kaya ang ginagawa ng Weapon Master, na nagkukulong ng mag-isa sa lugar na tulad nito. Sinasabi ni Kilo na sinabi niyang gumagawa siya ng isang artificial demon sword. Nagulat naman dito si Damian. At sa isip-isip nito na kahit noong nakaraang buhay niya, nahuhumaling na siya sa mga demon sword at kinalaunan ay nakagawa pa siya ng isa. Pero dapat ay nangyari lang yun pagkalipas ng hindi bababa sa 10 taon mula ngayon. Naramdaman niya na ito simula pa noong Hellian Tournament. Unti-unting humihiwalay ang kasaysayan mula sa dati niyang buhay. May isang taong naglalakad, at tinatanong nito kung sino ang may sanhi ng kaguluhan. Sinasabi ni Damian na siya, si Victor. Naparito siya para patayin siya. Lumabas siyang naglalakad ng mag-isa. Weapon Master, Ahotep. Nagtaka naman dito ang Weapon Master at sinasabi nito na yung Dark Mage. Naglabas ito ng kanyang sandata, at nakaramdam dito si Damian ng isang panganib.
Bigla nitong pinakawalang ang kanyang sandata. Nilabas na ni Damian ang kanyang espada at sa isip-isip nito na wala ng oras para mag-chant. At ginamit nito ang Myriad Insight para makaiwas ito sa ataking ginawa ng Weapon Master. Nang laki naman ang mga mata ng Weapon Master, at mabilis na nakapag-counter si Damian. Nagtataka at napapatanong si Kilo kung nataman niya ba siya? Sinasabi ni Damian na iniligtas niya lang siya. Sinasabi ng Weapon Master na ang teknik na yun, nakakakita niya lang. Ito ang Myriad Insight. Kilala niya yun. Ito ang teknik ng Sword Saint. At napapatanong ito kung paano niya ito nagagamit. Di ba? Siya ay isang Dark Mage. Ito ay sabi nila. At tinatanong nito kung ano ba talaga siya. Sumisigaw at sinasabi ng dwarf na si Kilo na hayop siya. Tinapos na nila ang lahat ng mga alipores niya. Pakawalan nila ang mga tao nila ng walang labanan, at ang buhay ninyo. Pinatatahimik ni Damian ang dwarf at sinasabi nito na siya na ang bahala rito, kaya magtago na lang siya sa kung saan at huwag siyang harang-harang. Sinasabi ng Weapon Master na sumagot siya. Ano ba talaga siya? Isang Dark Mage o isang Knight? Sinasabi ni Damian na kung sasabihin niya, siya ay isang taong nagtatapon ng basura para sa kanya. Parang isang Black Knight? Sinasabi ng Weapon Master na ganoon pala. Hindi niya alam kung paano niya siya natagpuan, pero iniligtas niya siya sa abala, sa paghahanap sa kanya. Sa isip-isip ni Damian na ganoon pa rin siyang magsalita, putol-putol. Kaya nahihirapan yung nagre-recap. Sinasabi ng Weapon Master na sa halip na ang kanyang pagkakakilanlan ang kanyang napansin. Ang espadang iyan ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang sinaunang Holy Sword. Isang Holy Sword na nakatuon sa pag-atake. At nagtatampok ng napakalakas na kapangyarihan laban sa mga demon. At mga mage ng dark magic. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Ngunit walang silbi kung hindi ito tatama. Katulad lang ito ng isang siege ballista. Isang batang pasaway na umaasa lamang sa purong lakas. Alam niya kung paano siya haharapin. Una, kukunin niya ang kanyang kakayahang kumilos. Sa nakaraang buhay ni Damian, kinakalaban nito ang Weapon Master, at nagpakawala ito ng isang kadena na parang sapot ng gagamba. Sinasabi ng Weapon Master na ang Death Knight, ang tunay na elite guard ng taong yun. Sila na ang magpasya kung sino ito. Sa isip-isip ni Damian na noong nakaraang buhay niya, hinahamon siya ni Ahotep sa isang laban, tuwing may pagkakataon siya. Dahil dyan, madali niyang nahuhulaan ng eksakto kung ano ang gagawin niya. Ang malademonyong lambat na humihigop sa mana ng biktimang nahuli nito. Ginamit ni Damian ang 9th tier dark magic, Pitch Black. Para harangan nito ang pag-atake ni Ahotep. At pasugad na ito, at sa isip-isip nito na ang mga trick niya ay eksaktong pareho pa rin ngayon gaya ng dati. May mabilis na paparating na atake kay Damian, at binato nito ng Weapon Master. Sinasabi ng Weapon Master na isang high-tier dark magic. Kahanga-hanga. Isang antas na katulad ng taong yun. Ang katawa-tawa niyang maskara. At ngayon ay makikita niya na kung paano siya lalo pang nagulat. Damian Haxon. Sinasabi ni Damian na lintik na yan, puro mababang tira lang ang ginagawa niya mula sa malayo. Hindi ba siya nahihiya sa kanyang titulong Weapon Master? Umatake na si Damian at ginamit nito ang Aura Blade. Papalapit na ang atake ni Damian at hinarangan nito ng Weapon Master. Nakatago ang dwarf at sinasabi nito na ang baliw na hayop na yun. Bawat isa sa kanyang sandata ay isang demon sword. Nagpakawala ito ng maraming demon sword at naglalabas ito ng dark aura. Sa isip-isip ng Weapon Master na wala itong tugon. Hindi pa siya patay. Isang dilema. Sina Hatch Senador at Victor. Pareho silang mga taong iaalok niya sa kanya. Kung ganoon,
Sila ang mga pangunahing kandidato para maging Death Knight. Sinasabi ng Weapon Master na bumalik sila sa kanya, mga Demon Sword. Nagtaka naman siya dito kung bakit walang bumabalik. Nakangiting sinasabi ni Damian na hoy, gunggong na Ahotep. Nahihirapan ba siyang tawagin ang kanyang mga Demon Sword? Sayang naman. Nasira niya na silang lahat. Alam niya na talagang gagawin niya ang ganitong klaseng bagay. Sumisigaw at sinasabi ng Weapon Master na ang kapal ng mukha niya. Ang mga Demon Sword na kanyang tinipon. Nalutas na ang problema kay Damian at Victor. Parehong mamamatay sila ngayon. Sinasabi ni Damian na sa tingin niya ba talaga ay kaya niya? Hindi naman namamalayan ng Weapon Master na may pasugad na sa kanya mula sa taas. At nagpakawala na ito ng kanyang pag-atake. Napapaiyak na ang dwarf at sinasabi nito na hindi mabilang na napakalalakas na atake. Sinasabi ng Weapon Master na ang Realm of the Flying Sword. Alam niya ang teknik na ito. Kamusta, ang kanyang alagad? Javier Silva. Natalo ng kaaway at ginawang alipin. Nakakaawa. Aking alagad. Makinig siya sa kanya. Hindi niya naman namamalaya na pasugad na si Damian at inactivate nito ang Eye of Lust. Naramdaman naman nito ang papalapit na si Damian, at ginamit nito ang kanyang demon weapon. At sinasabi nito na bago siya maging puot, siya ay kanyang kasangkapan. Bilang kasangkapan, bibigyan niya siya ng isa pang pagkakataon. Tulungan niya siya. Patayin niya ang lalaking yun. Naiinis at tinatanong ni Damian na kung gaano ba talaga karami ang mana niya. Sinasabi ng Weapon Master na patunayan niya ang kanyang halaga bilang isang kasangkapan. Kausapin niya siya at bibigyan niya siya ng katawan. Ngayon na. Bilisan niya. Matalim na napatitig si Damian at naiinis na nakikinig ito. At bigla may umatake sa kanya. Nang laki ang mga mata ng dwarf at sinasabi nito na hindi, sandali lang, yan ba ay? Sinasabi ni Damian na nakakagulat ito. Isang mahiwagang kagamitan na may kakayahang baliwalain ang dark magic ng ganap na pagpapasailalim. May ibinigay na maganda sa kanya si Dorgo, di ba? Sinasabi ng Weapon Master na patayin ang sinumang maglakas loob na banggitin ang kanyang pangalan. Sumugod na si Domenico at inatake nito si Damian. Nagtataka at sa isip-isip ng Weapon Master na dapat sana ay lumakas si Sylvia. Matapos sumailalim sa Wraithification sa Master Class. Gayunpaman, kaya ba talagang talunin ni Sylvia ang kalaban, kahit pa gamit ang pinagsamang pag-atake ng Demon Sword? Maging sa Dark Magic o sa sining ng paggamit ng espada, siya ay higit pa sa Master Class. Winasak ni Damian ang hawak nitong Demon Sword, at sinipa niya ito, at tumalsik ito sa likod ng Weapon Master. Sinasabi ng Weapon Master na mukhang karamihan sa impormasyon niya ay mali. Kailan niya naabot ang Master Class? Nakangiting sinasabi ni Damian na mamamatay na rin naman siya. Bakit pa siya nagmamalasakit? Sa isip-isip ng Weapon Master na ang bilis ng paglago na yan at napakalupit. Perpekto na bagay bilang Death Knight. Hindi niya talaga yan bibitawan. Kailangan niya siyang patayin dito. Sinasabi ni Damian na may sasabihin siya sa kanya ng isang magandang bagay. Sinasabi ng Weapon Master na kailangan niya bang malaman? Kung patay na siya? Napalingon nito sa likod at inatake na pala siya ni Domenico, at binabanggit nito ang pangalan niya, at sinasabi nito na Sylvia.